Kalimutan ng kahapon, yung ngayon ang harapin mo. Isang maligayang bagong araw sa'yo. Gawin mong happy ang ngayon mo. Huwag mong hayaan na masira ang ngayon mo dahil lang wasak ang kahapon mo. Kahapon kasi yun. Iba yung ngayon. Wala namang nagtatagal na matagal na problema sa mundo. Magbabago at magbabago ang lahat. Kalimutan mo na ang kahapon dahil ikaw mismo, kinalimutan ka na niya. Harapin sa bagong anggulo ang problema mo ngayon. Marami ka pang hindi alam. Minsan kasi, ang meron lang tayo ay kakaunting detalye ng problema. Hindi mo pa nakikita ang lahat, hindi mo pa nakakausap ang lahat ng involved. May mga pangyayari in the past na nagalit ka na agad, nabwisit ka na agad, ang dami mo nang pinagalitan. Yung pala, may mga bagay ka palang hindi alam. At nung nalaman mo, para kang napahiya sa sarili mo at sa mga taong binulyawan mo at inaway mo ng todo-todo, tinadtad mo ng mura, pati ang mga problema mo sa kanila na nakalipas na ibalik mo pa, na throwback mo pa. Nakasakit ka ng mga taong walang kamalay-malay, mga taong walang kinalaman sa mga pangyayari. Nabulyawan mo ng wala sa oras. Nananahimik ang araw nila. Naumpisahan ng tama ang araw nila. Nawasak dahil sa init ng ulo mo. Bandang huli, na-realize mo, wala palang kwenta yung mga sinabi mo at mga ginawa mo. Nasabi at nagawa mo dahil sa init ng ulo mo. Pero ayaw mo nang mag-sorry kasi nga, nagkasubuan na. Again, this is a new day. Bagong araw, bago ang pagkakataon, bago ang alok o bago ang i-offer. Kung tatanggapin mo, kung ibubukas mo ng buong buo ang pagkatao mo, buong buo ang isip mo, makikita mo, mararamdaman mo ang bago. Magdasal sa Diyos. Una, magpasalamat ka dahil buhay ka pa, andyan ka pa, kapiling mo pa ang pamilya mo. Idasal sa Diyos na palitan niya ang kalungkutan na nararamdaman mo. Palitan niya ng saya, ng joy, para hanggang kaluluwa mo, maramdaman mo. Maiksi ang buhay, para pansinin pa ang mga sama ng loob na yan. Para dibdibin pa ang mga isyu na wala naman talagang nagagawa sa buhay mo, kundi pasakitin lang ang loob mo. Sino bang nakakaalam na last day mo na dito sa mundo? Tama, Diyos lang at wala nang iba. Kaya mabuhay na parang last day mo na sa mundo. Iibahin nito ang thinking mo. Iibahin nito ang tingin mo sa buhay. Pati ang trato mo sa mga tao, mababago lahat yan. Minsan ko nang binanggit at babanggitin ko ulit. Samahan ang mga taong malayo ka pa, nakangiti na, excited ka nang makasama. Masaya na sila dahil parating ka na. Ang tingin sa iyo ay blessing. Hindi lang basta nakatingin sa kung ano ang may bibigay mo, kundi kung ano ang may bibigay nila sa iyo. Dahil mahal ka nila. Sabi nga sa Romans 8:28, and we know that for those who love God, all things work together for good, for those who are called according to His purpose.